Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan natin ang ikawalong kabanata ng Dark Fairy. Pero bago nating simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa aking mga susunod na uploads. Nakamasid lang si Angel habang nag-uusap sina Aura at Ali. Paminsan-minsan ay sumusulip sa kanyang binata at nagkakasalubong ang mga mata nila. At sa tuwing mangyayari iyon, ay gumagapang ang init sa magkabila niyang pisngi. Ate Angel, tawag ni Mike, ang panganay na anak ng kanyang tiyuhin at tiyahin. 14 years old pa lamang ito. Sino yung bisita natin? Tanong nito. Nasa likod nito ang 10 taong gulang na kapatid, si Ali. Isa siyang mandirigma galing Encantasia. Diretso niyang sagot. Anong pinag-uusapan nila? Babalik na ba tayo sa Encantasia, ate? Excited na tanong ng bata. Nang lingunin niya ang dalawang itinuturing na kapatid, ay kinakitaan niya ang mga ito ng pagkasabik. Isinilang man ang dalawa sa mundo ng mga tao, hindi nakalimutan ng tiyahin niya na ikwento sa mga ito ang kahariang pinagmulan. Lumaki ang dalawa na nananabik sa Encantasia. Hindi rin itinago ng mga magulang ng dalawa ang tunay nilang pagkatao. Nataglay ng mga ito ang dugo ng kanilang ama. Nasa takdang oras ay magigising iyon at magtataglay sila ng kapangyarihan. Alam nila na naiiba sila sa karamihan. Kung kaya sa murang edad pa lamang, ay tinuturuan na sila ng mga ito kung paano gamitin ng tama ang kakaibang kakayahan at lakas. Pinalaking sagana sa pangaral ang dalawa. Ano ate? Babalik na tayo sa Encantasia? Ulit na tanong nila. Umiling siya. Hindi ko alam, Mike. Nakasulyap siya sa pag-uusap ni na Ali. At sa minsang pagtatama muli ng mga mata nila, ay nakaramdam na naman siya ng pag-iinit sa muka. She turned away, not wanting to take a part in the conversation. Kung ang kanyang mga itinuturing na kapatid ay gustong-gustong marating ang Encantasia, kabaliktaran ang nararamdaman niya. Ayaw na niyang balikan ang lugar na sinilangan. Ayaw na niyang makita ang lugar kung saan pinatay ang kanyang mga magulang. Nang magkaisip siya, sinabi na sa kanya ng kanyang tiyahin ang tungkol sa Encantasia, kung paano nasakop ito ng evil enchantress na si Endora, at kung ano ang magiging papel niya sa muling pagbawi ng buong lupain mula rito. She never wanted to take a part in any war. Ayaw niya ng gulo, at masaya na siya sa mundong ito. Kontento na siya sa buhay niya dito. Angel, nilingon niya ang tiyahin. Ikaw pala, auntie. Hinahanap ka ng lolo mo. Tukoy nito kay Aura. Alam niyang wala isa man sa mga ito ang kadugo niya. Ngunit minahal na niya ang mga ito bilang pamilya. Kung tungkol na naman yan sa destiny ko, forget it. Angel? Hindik na sabi ng tiyahin. Gumuhit ang pagtataka sa maganda nitong muka. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Narinig niyo ako, auntie. Ayoko maging susi. Ayokong bumalik ng Encantasia. Angel! Saway ng tiyuhin na sumunod pala sa asawa. Nasa likuran nito si Aura at Ali. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Angel. Hindi pwedeng hindi ka bumalik sa Encantasia. Ikaw ang susi. Endora, whatever. Hindi lang naman siguro kung pwedeng maging susi. Maghanap na lang kayo ng iba. Angel! Mataas na tinig ng kanyang tiyuhin. Kung hindi lang ito napigilan ng tiyahin, ay baka nasampal na siya nito. Angel, iha. Mahinahon ang tinig ni Aura. Lumapit ito sa kanya. Hindi mo naiintindihan. Walang ibang susi. Ikaw lang. Hindi namin inilihim sa iyo ang iyong pagkatao. Alam mong darating ang panahon para tanggapin mo kung sino ka talaga.
ang maging sedol ang kapalaran mo. Wala namang nagsabing hindi ko pwedeng baguhin ang kapalaran ko, di ba? Nagkatinginan ang tatlo. Masaya na ako dito sa mundong ito. Narito na ang buhay ko. Bakit ba pinipilit niyo akong gawing isang bagay na di ko naman gusto? I never asked for this so-called power. Hindi ko gustong maging susi. Mahirap bang intindihin yun? Litanya niya sa nanginginig na tinig. Naiiyak na siya. At bago pa siya magulhol sa harap ng apat, nagpasya na siyang iwan ang mga ito. Angel! Tawag ng tiyuhin. Hindi niya ito pinansin. Dumiretso siya sa garahe, sumakay sa kanyang kotse at pinatakbo iyon palayo sa bahay. Susundan ko siya. Sandali, pigil ng asawa. Hayaan mo na muna siya mapag-isa. Pero hindi pwedeng gusto niya. Alam ko, pero hindi rin tamang pilitin natin siya. Pabayaan mo muna siyang mag-isip. Sa tingin ko'y nabigla lang ang bata. Naguguluhan lang siya. Naglapat ang mga labi ng general. Ramdam ng asawa ang tensyon na sumisigaw sa katawan nito. Tama siya. Hintayin na lamang natin ang pagbabalik niya. Sabi ni Ora. Paano kung hindi siya bumalik? Babalik siya. Magtiwala ka sa prinsesa. Paniniyak ng matanda. Doon lang napanatag ang loob nito. Hindi sang-ayon si Ali doon. Ngunit hindi na lamang siya kumibo. Mukhang mahihirapan siya sa kanyang misyon. Hindi niya akalain ganito pala katigas ang ulo ng magandang prinsesa. Hindi siya pwedeng tumigil doon at maghintay kung kailan magbabago ang isip nito. He had to do something to change her mind. Pero ano? Hindi ito madadala sa pakiusap. Napatunayan na niya yun. Ang mabuti pa'y kumain na muna tayo. Kailangan ding malaman ng mga bata ang binabalak natin para hindi sila mabigla. Sumang-ayon ang dalawa. May iwan ko muna kay sandali. Paalam ni Ali na ikinagulat nila Ora. Saan ka pupunta, Ali? Hahanapin ko ang prinsesa. Kung binabalak mo siyang puwersahin, wala akong iniisip na ganun. Hindi ko sasaktan ang mahal na prinsesa. Magtiwala ka sa akin. Ngunit hindi pa rin ito kumbinsido. Gusto ko lang masiguradong ligtas siya. Sandali itong nag-atubili, ngunit ilang sandali lang ay tumango na rin. Nakamasid ang mga ito nang ilabas niya ang mga pakpak at lumipad palayo sa bahay. Wow! Sabi ni Mike habang pinapanood ang paglipad ni Ali. Para siyang isang higanteng agila, mama. Halika na, kumain na tayo. Yaya nito. Later that night, pagpasok ng tiyahin sa sarili nilang silid, ay nadatnan niya ang asawa sa balkonahe at nakatanaw sa kawalan. Sandali niyang pinagmasdan ang asawa. Alam niyang naging mabigat dito ang narinig nitong sinapit ng Encantasia. Ganun din ang nararamdaman niya. Ang kaibahan lang, she had silently mourned for their former world long before. Alam niyang makakabalik man sila, hindi na magiging kapareho ng dati. Hindi na niya inaasahang makikita pa ang mga mahal sa buhay na iniwan niya. So she had accepted her loss and kept memories of the old Encantasia deep inside her heart. Doon sa bahaging hindi magagalaw ni Endora o kahit na sino. Sinira lahat ni Endora ang ari-arian ng mga mamamayan. Ang hindi niya pinatay ay hinayaan niyang magutom at magkasakit. Ginawa niyang pagkain ng kanyang halimaw ang matatanda at mahihina. Ang mga batay, ginawa niyang alipin sa itinayo niyang tore. May ilang nagbalak na magrebelde at lumaban. Ngunit lahat ng pagtatangkay nabigo. Iyon ang kwento ni Ali kani-kanina lang. At batid niya, lalo lang iyong nakabigat sa damdamin ng asawa. Naging tahimik at masaya ang buhay nila noon sa Palawan. But deep in their hearts, they long for Encantasia. Nabawasan lamang ang pananabik nila para sa dating mundo nang isinilang na niya ang kanilang panganay. 5 taon na ang prinsesa noon. At habang lumalaki ang kanilang pamilya, ay pansamantala nilang nakalimutan
ang Encantasia. Naging abala sila sa pag-aalaga at pagsuporta sa mga bata, lalo na nang iwan nila ang Palawan at lumipat sa bahay na ito sa Antipolo. Ang kanyang asawa ni si Josh landed a job as head of security in a 5-star hotel. Siya naman ay nasa bahay lang upang asikasuhin ang pangangailangan ng kanyang mag-ama. Ang pagsulpot ni Ali ay isang paalala na hindi pa pala tapos ang laban nila, na naghihintay pa rin sa kanila ang Encantasia. Lumapit siya sa asawa at niyakap ito mula sa likuran. Humarap si Josh sa kanya. Nasa kwarto na siya ni Angel, pero wag mo na lang muna siyang kausapin. Bumuntong hininga ito. Lines of worry etched his handsome face. Don't worry. Alam kong mauunawaan din ni Angel ang lahat. At tatanggapin rin niya ang tungkulin iniatang sa kanya. Paano kung hindi? Paano na ang Encantasia? Huwag mong isipin yan. Anak siya ng hari. Nananalaytay rin sa kanya ang pagmamahal sa Encantasia. We just have to let her realize it by herself. Muli na naman itong bumuntong hininga. Bakit ba palagi kang may sagot sa lahat ng alalahanin ko? Palagi mong pinapagaan ang loob ko. Napangiti siya at malambing na niyakap ang dalawang braso sa leeg nito. With their third child growing inside her womb, hindi pa rin nababawasan ang physical attraction niya sa asawa. Higit pa iyong tumindi sa paglipas ng mga taon. Masyado ka kasing seryoso at masyado kang mahigpit sa mga bata. Biro niya. Alam niyang magre-react ito dahil hindi iyon totoo. Sa kanilang dalawa, higit na spoiled ang dalawang anak nila at si Angel sa lalaki. Ako? Mahigpit? Natatawang hinawakan niya ang mukha nito. And when their eyes met, she smiled at him tenderly. You haven't changed a bit, Ania. At ikaw rin. You're still as beautiful and as sexy as the first time I saw you. Paano mong nasabing sexy ako? Mukha nga akong lalaki. Humalakhak na ito. Nagpatuloy pa ang biruan nila hanggang sa magseryoso ito at halikan siya. Kapwa na silang nadarang at ang simpleng pag-uusap sa balkonahe ay napunta sa isang mainit na tagpo sa ibabaw ng kama. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng Dark Fairy. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.